pagka iniayos mo yung isip mo, hindi ka kakampi kahit kanino, sasabihin ng puso mo, tama ang sinasabi ko kasi may batayan sa Biblia. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back. Nagbabalik na naman po tayo sa ating pong regular episode. So sa mga baguhan po, ito po talagang ginagawa natin. Nanonood po tayo ng mga religious discussions, mga expositions, and of course I give my insight and my opinion in real time. And for this particular episode, we'll be watching actually parang follow-up ito kasi kung naalala nyo po, the last time, atin pong pinag-usapan yung ideya nga po na ang dating daan daw ba ay nilalakaran ng mga masasama. So yun po yung ating past po na topic, and meron po kasing nag-send sa atin sa Facebook ng link na ito explaining na ito ay parte din pa ng pag-explain ni Brother Eli. So we already had, I think it was a debate between MCGI and ex-MCGI, tapos yung next po na yung pagpapaliwanag ni Brother Eli, and then ito na naman po yung next. Sa akin pong background po sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. And before we continue, gusto ko lang pong pasalamatan kung ikaw po ay isa sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. We have more than 143,000 subscribers na po dito po sa YouTube, and I'm very grateful. So ano pang hihintay natin mga kayuthi? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Jehovah's Witness. Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Eli. Nagpapasalamat po ako at isa po ako sa napili na magtatanong ngayong gabi. Ang aking pong tanong ay, ang dating daan ay nilakaran daw po ng masasamang tao. Salamat po. Sabi yun ng kaaway ng tao ng Diyos. Ang may sabi nun, na ang dating daan, nilakaran ng masamang tao, yung kaaway ng tao ng Diyos. Yun ang may sabi. Alam mo, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, kukunin mo at ia-apply mo na para bang salita ng Diyos. Salita yun ni Elipas, no? Kaibigan ni Job yun, si Elipas na Temanita. Siya ang nagsasalita sa Kapitulo 22 ng Job. Basahin natin ang 22:1 ng Job, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Ayan, ang sabi ni Elipas kay Job, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Para lumalabas kay Elipas, ang Diyos walang pakinabang sa tao. No? Tapos, kung pagpapatuloy niya, pagdating sa versikulo 15, sabi niya, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Salita ni Elipas yan, di salita ng Diyos yan. Sabi ni Elipas kay Job, pagpapatuluyan mo ba ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Ibig sabihin, para kay Elipas, si Job nasa dating daan. No? Kaya sabi niya, magpapatuloy ka ba dyan sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Yun ang sabi ni Elipas kay Job. Ibig sabihin, by logic, si Job nasa dating daan. Na ang akala ni Elipas, masasamang tao ang lumalakad sa dating daan. Akala ni Elipas yun. Pero pagkatapos ng maraming diskusyon, pagkatapos ng maraming palitan ng kuro-kuro ng tao, nagsalita ang Diyos ngayon. Alam mo kung anong salita ng Diyos? 42:7 ng Job, kapatid na Lorna. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid
na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan, sabi ng Panginoon kay Eliphaz, ang aking puot nag-alab laban sa'yo. Galit ako sa'yo, ibig sabihin ng Diyos kay Eliphaz. At laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Aba, ang pinagsasabi pala nitong si Eliphaz, puro katarantaduhan. Siya may sabi nun na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao, si Eliphaz, hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagaguhan ang pinagsabi nyo. Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ang bagay na matuwid. Sabi ng Diyos kay Eliphaz. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Eliphaz yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, eto, babasahin ko sa iyo hindi ito sinasabi sa iyo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa 6:16 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya, ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso, Panginoon ang may sabi. Ulitin mo, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. Ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yon, kapatid, para sa Diyos. Okay, before we continue there mga ka-youth, interesting that there has been an interchange there of the words landas at daan. So sinasabi rito, ipagtanong nyo ang mga dating landas kung saan nandun ang mabuting daan. If you kind of notice na interchange din ni Brother Elia, di ba? Sabi niya na nandun sa dating daan ang mabuting landas. But anyway mga ka-youth, so as what we mentioned, ito pong topic na ito ay parte din ng nabigyan natin ng reaction. If you remember, actually with the same po ng mga sitas dun po sa Job, naging paksa nga po yun ng isang debate. At saka yung next naman na episode po natin, yung isang old po na exposition yata ni Brother Eli, still on the idea nga na ang dating daan daw ay nilalakaran ng mga masasama. And the idea there is you have to change ways. Hindi kayo doon sa lumang daan because the assumption is yung mga old ways ninyo doon sa inyong old path is masama. So kinakailangan, as what is said by Eliphaz dito, is doon kayo sa tama. So I'm thinking, doon kayo sa bago. Dahil ang lumang daan, ang dating daan, ay hindi tama. Yun ang naintindihan ko in applying the logic. But ang sinasabi naman dito ng Panginoon mismo sa Jeremiah, sabi niya na magtanong kayo kung saan nandoon ang mabuting daan. So yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. And sa kainitan po ng early 2000s, I would say bangayan ng ADD at ng INC, I do remember very, very well na merong programa. Sa Net25 yun ang INC, ang titulo nga is ang tamang daan by the name itself. So I think it is an answer to ang dating daan na radio and TV show ni Brother Eli. And the thing is, for me po na lumaki po ng Mindanao, I'm really not aware of these shows, especially yung kay Brother Eli. I was more aware sa Net25 show nga na ang tamang daan. Prior to me knowing ang dating daan, what I know is ang dating doon ni Brad Pitt. Para dun sa kay Eliphaz na nagsasalita ng kaaway ng lalabas, kaaway ng Diyos yun Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos Sinasabi niya kay Job na si Job daw nasa dating daan, magpapatuloy ka pa ba dyan? Sa dating daang nilakaran ng masasamang tao, salita yun ni Eliphaz, hindi salita ng Diyos yun. Yun ay paratang ni Eliphaz, kaya si Job nagkasakit, kaya si Job nagkaroon ng maraming problema, namatay yung kanyang mga baka, etc., etc., dahil nasa dating daan siya.
na nilakaran ng masamang tao. Maniniwala ka ba riyan, kapatid? Diyan sa lugar mo sa Japan, sa Tokyo, no? Kapatid na Lorna, lumingon-lingon ka diyan. Tignan mo yung mga kapatid diyan, masasamang tao ba yan? Meron ka bang masasabing ginawang masama niyang mga tao na yan? Napakabubuting tao niyan eh. Ang mga kaanib sa dating daan, hindi masasamang tao. Hindi kami pumapatay kagaya ng Iglesia ni Manalo. Wala kaming record na pinatay kahit isang tao. Ang Iglesia ni Manalo may record ng mga pagpatay. Hanggang Supreme Court ipinagtatanggol pa nung kanilang abogado. No? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng Iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok dun sa kanilang compound sa may kapilya nila, binugbog, itinali ng alambre, sinunog, pinaso, pagkatapos itinapon sa Ilog Pasig. Nung matagpo ang kinabukasan, lulutang-lutang, 5 katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng iglesia at miyembro ng iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cuevas hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan, sila talaga pumatay. May record niyan. Supreme Court's Report Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela o Abelia. Maitatago nyo pa ba yan? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos magmamalinis. Dinudungisan ni Soriano ang magandang pangalan ng iglesia. Ano magandang pangalan nyo? Iglesia ni Cristo, magandang pangalan. Tao nga yung Cristo mo. Paano naging magandang pangalan yung Iglesia ni Cristo mo? Okay. But before that, mga ka-youth, I think, pwede din kasi natin tingnan ito na hindi naman kasi perpekto ang tao. And most of the time, yung mga naggagawa po ng mga personal po ng mga krimen ay bunga po malamang ng kanilang feeling, kanilang emotion in their individual capacity. Maybe we can say it just so happened that they are aligned with a particular church. While we may say na majority ng isang particular na sekta, for example, MCGI or INC or Katoliko, we may say na they're all kind-hearted people. Meron naman po talagang mga member dyan, regardless of their affiliation, na talagang may kamasamaang naggawa o because of anger, because of rage. Di ba po? And I don't remember, di ba po, meron din kasing nangyari, if I'm not mistaken, di ba, sa loob mismo ng kapilya na may pinatay nga po, I think it was a violent crime where someone was axed sa loob ng MCGI compound. These things happen not exactly because of their affiliation, but just because of their own personal na capacity. Because I think it will be too idealistic to say that all members of a particular sect are all saints. And also, the larger the group is, di ba? Kumbaga yung sample size mo, talagang mas malaki. Talagang mas malaking data ang pwede mo tingnan at saka mas maraming incidents ang posibleng mangyari. For example, in the Roman Catholic Church, kung titingnan natin yung affiliation of a person who has done any crime, so pwede nating sabihin na madalas sa mga news ang nangyayaring mga krimen ay dahil sa pagiging Katoliko. I think that's not the right way of thinking. But I do get it here sa kay Brother Eli, him saying this because he is justifying na hindi masama ang pagiging nasa dating daan. So I think yan naman po ang main point ni Brother Eli in answering this question. Sige. At atakihin nyo ako dito sa internet. Ito pa sabi nung isa, marami na naman daw akong mapapaniwala. Ayun, sabi nung Franco Luis Asoche Valdemor, isa pa sigurong iglesia ni Manalo ito eh. Marami na namang napapaikot at napapaniwala sa mga gawang-gawang kwento ni Soria. Gago ka pala eh, saka pang gago eh. Hindi gawa-gawa ito. Pakinggan mo ang sabi ng isang abogado, profesor ng batas. Hindi gawa-gawa ang sinasabi ko. Yung abogadong papakilala ko sa inyo, nagtuturo ng batas, no? Member ng Judicial Bar Council ng Pilipinas. JBC. Gawa-gawa ba sinasabi ko? Basahin, pakinggan natin siya. Halos 2 dekada ng tagapagturo ng batas si Attorney Jose Mejia.
Isa siyang law professor sa De La Salle University sa Maynila simula pa noong taong 2000. Mahigit 7 taon din siyang nagsilbi bilang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ang JBC ang sumasala at kumikilatis sa lahat ng mga nag-a-apply sa hudikatura, magmula sa punong maestrado ng Korte Suprema hanggang sa mga huwes sa lahat ng trial courts sa bansa. Pero bagamat siya'y tagapagturo ng batas, itinuturing niya ang kanyang sarili na estudyante ng buhay at relihiyon. Sa paghahanap niya ng mga salita ng karunungan, isa si Brother Eli sa kanyang pinakikinggan. Isa sa talagang paborito kong pinapanood ay si Ka Eli. No? Bakit? Kasi napaka-sensible ng mga sinasabi niya. Yung kanyang mga message ay very timely, universal, no? Talagang sa akin, may napupulot ako. Sa kanyang pakikinig sa iba't ibang tagapangaral ng relihiyon, ay masasabi niyang bukod tangi ang pangangaral ni Brother Eli. Yung estilo ng niya, very credible eh. Ang dating sa akin, hindi yung parang run of the mill, hindi yung some people just simply mouthing phrases from the Bible, no? Sa kanya makikita mo talagang aral, no? At may mga batayan, yung mga sinasabi niya. At sabi ko nga universal. Hindi ako kasapi ng dating daan, no? Pero pinapakinggan ko siya kasi nga naiaangkop ko ito sa aking pang-araw-araw ng buhay. Isa sa hindi niya makakalimutan ay ang sagot ni Brother Eli sa isang tanong hinggil sa kaligtasan. Ang bigat mo nung tinanggap mo si Kristo bilang isang personal mo tagapagligtas. Ikaw ba? Tinanggap ka ba niya? Yun lang, wala siyang iba sinabi. Ang ibig sabihin lang nun sa akin, kung tinatanggap mo si Kristo, kailangan naaangkop din yung iyong kilos, naaangkop din yung pakikitungo mo sa ibang tao, dun sa kagustuhan ni Kristo. Kung hindi mo siya isinasa buhay, anong kwenta nung tinanggap mo siya bilang personal na tagapagligtas? Isa rin sa hinahangaan niya kay Brother Eli ay kung paano nito nailalapat ang mga salita ng Diyos sa bawat naghahanap ng katwiran, anuman ang estado o kalagayan nito sa lipunan. Siya kasi, lahat ng aspeto ng buhay nasa Biblia. So yun yung premise. Walang bagay, walang issue, nawala sa Biblia. Ang dating niya sa akin is that naiaangkop niya sa kung ano man ang discipline mo, kung ano man ang iyong karanasan, naiaangkop niya dun sa mga salita ng Diyos na pinapaliwanag niya. Napansin din niya na hindi lamang limitado sa Biblia ang aral ni Brother Eli, kundi eksakto rin sa kasaysayan, lohika at siyensya. Sabi ko nga, ibang klase itong taong ito, kumbaga sa talagang erudite. No? I think that's the term. Erudite, aral, hindi nagpapanggap. Sasabihin niya yung kanyang saloobin. No? Lahat ng discipline, meron siyang alam. No? Tapos pag kumakanta pa siya ng pasyon. No? Saka, yun nga, he does not mince words to express yung kanyang mga saloobin. Maya Payaldo, kaya kayungan, at sana parati kayong makiramdam king amano ning kaya katamo apong Ginoo na paaralana kang Ka Eli Soriano. Congratulations, Ka Eli. Salamat. Okay, so meron palang testimonial. And it's great to know, isa Kapampangan din po pala yung member nga po, former member ng JBC. Pero one of the things na I kind of caught when he was saying, yung nagustuhan niya nga nasagot ni Brother Eli sa kaligtasan. Kasi that is quite true. You know, a lot of sects, iba't ibang mga denomination, they would just say the ABCs of salvation. What's accept that Jesus is your Savior, something like that, and then believe. What is C? Is it confession? Confess your sins to God? Something like that. So I totally forgot already. Pero
rin po, parang sinasabi kasi ng iba na ang dali lang talagang ma-achieve ng salvation. And here, Mr. Mejia is saying na yung sa narinig niya nga kay Brother Eli na hindi lamang na ikaw tinatanggap mo si Kristo, dapat din tanungin mo rin kung tinatanggap ka rin ni Kristo. So that would really make sense. And I have to agree, no? Yung nasabi niya rin na erudite, ang ganda pa ng word na sinabi niya. A very enlightened person, a person who knows a lot of things. And I have to agree. And here's the thing, I really do believe na si Brother Eli is a lover of knowledge. I think yan yung naging secret niya kung bakit marami talaga siyang alam is dahil mahilig siyang magbasa, mahilig siya sa information. Yun din po ang masasabi ko po dyan. And add to that his good memory. He can recall, you know, yung mga citas instantly, and it is something that most preachers cannot do. And that's also the reason why kahit po dito sa ating Youth Week community, kahit po hindi po majority dito ay MCGI members, pero marami po kasing taga-suporta si Brother Eli na supporters po ng Youth Week, ano po, pero they listen to Brother Eli, and Brother Eli remains to be the most requested preacher po dito po sa ating channel. Ama't Attorney Mejia, pagpalain ka ng Panginoon. Yan ang sabi ng isang profesor ng mga abogado. At hindi lang yan, meron pang mga Supreme Court Justice na nakikinig sa atin. With due respect, ayaw kong sabihin ang pangalan nila. Pero baka pagkamalian pa silang bias eh. Pero merong abogado o merong justice ng Supreme Court, Chief Justice, sabi niya, totoo naman lahat ng sinasabi ni Kaeli, sabi niya. Tapos binati pa ako eh. Ipinabati pa ako. Tapos as against a Chief Justice of the Supreme Court at against the word of a lawyer of law, a teacher of law. Ito ngayon ang sabi nung isang iglesia ni Manalo na marami raw akong pinaiikot-ikot mapaniwala sa kwento-kwento. Sino nagsabi sa yung kwento yan? Facts yan, Franco Luis Asoche Baldemor, magunos dili ka, patawarin ka nawa ng Diyos. Mag-isip ka ng mabuti, prangkahin mo yung sarili mo. Hindi kwento-kwento sinasabi ko nasa Biblia. May ebidensya, may logic. Hindi kagaya ng mga pastor mo. Kung ano man ang relihiyon mo. Kung iglesia ka man ni Manalo, hindi totoo yan. At alam mo ba, para patunayan ko sa iyo, hindi kwento-kwento, nung 3rd Annual Open Awards ng Mashable 2009, ang aking blog site pinagkalooban ng most educational to follow. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po sa 3rd Annual Open Web Awards sa Mashable 2009, Brother Eli Soriano's blog, Eli Soriano or esoriano.wordpress.com, most educational to follow. Ayan, sa maraming, kung 80 milyon, 80 milyon yata ang kasali, 80 milyon na mga websites at saka mga kung ano-anong account. Ang aking blog site ang napili, the most educational to follow. Yan ba ngayon ang kwento-kwento, paikot-ikot? Kapatid na Franco, patawarin ka nawa ng Diyos. Be true to yourself. Makinig ka lang maayos. At pagka iniayos mo yung isip mo, hindi ka kakampi kahit kanino, sasabihin ng puso mo, tama ang sinasabi ko. Kasi may batayan sa Biblia. At itong programang ito, hindi ito programa ng kwento-kwento. Hindi. Kaya nga open ito eh. Kahit sino pwedeng tumawag eh, pwedeng magtanong eh. Lagyan nga natin ng portion na pwedeng magtanong itong tumututol na ito. Ngayon, baka gusto mo, ikaw ang sumunod na magtanong. Sabihin mo lang, ilagay mo sa chatboard, gusto mo magtanong. Open ko sa'yo. Kasi may mga nakatakdang magtatanong sa iba-ibang lugar. Hindi nga natin masasagot lahat eh. Pero itong programang ito, hindi ito lukuhan. O tinan mo pakibasa mo nga yan, kapatid na Daniel. Ito po, the Gawad America Awards
4th Annual Gawad America Awards 2006 ang dating daan, the most informative religious program. On the 10th Annual Gawad America Awards 2011, ang dating daan, best religious program. O, ayan. Sabihin mo ngayon, kwento-kwento pinag-uusapan namin dito, paikot-ikot, matindi ka namang humatol. Masama yan, Franco Luis. Mag-isip-isip ka rin. Patawarin ka nawa ng Diyos at pagpalaing ka pati ang iyong pamilya. Okay, mga ka-U3. Oh, yan. Maiksi lang po pala yun. So, alam ko na naman po ang sasabihin ng ating mga U3 supporters. Bitin. But anyway, mga ka-U3, I think we could divide the video into two. Yung first part nga is yung pagsagot nga sa tanong ng isang member nga ng JW about nga sa ang dating daan daw ay nilalakaran ng masama. And the second part was the testimonial kasi parang in relation to Facebook post na gawa-gawa lang daw. Kwento-kwento daw ni Brother Eli. I'm surprised that Brother Eli would respond to those messages before. Dahil sa totoo lamang po, sa U3 po, marami po tayong syempre, mga negative comments na rin po. And to be honest, I don't have enough energy to reply to all of those negative messages. Kasi syempre, as the host, hindi po maiiwasan na I could also be kind of associated with the people that I review. So parang nasasali po yung channel. And we get that. And it's actually quite natural in the social media world, kumbaga, na talagang may mga tao talaga na hindi agree sa mga sinasabi natin and they would go the lengths of bashing us, kumbaga. Pero I'm very grateful na may mga iba tayo mga bashers po na nagsasabi na dati silang mga basher ng U3 na ngayon ay nag-change of heart. So naalala ko po yung isa po sa mga nakausap natin sa live stream na yun nga, nagsabi sa atin na dati pong basher. Sa totoo lang, being a social media personality, ganun po talaga. Alam ko po, marami din po sa inyo yung mga content creators din po. Marami din mga, kumbaga, negative comments. And for others, they just want the attention. But anyway, because na-mention din ni Brother Eli patungkol nga sa kanilang programa, sa ang dating daan, maybe we can do an episode related to that. In the next episode, I'm thinking yung purpose, ng ang dating daan. I mentioned to you na ang nauna ko pong alam is ang tamang daan. Dalhin po yung napapanood namin sa Net25 sa cable TV. And the reality, however, is ang dating daan na radio show and then ang TV show din po, it has been in the airwaves for decades and decades. And a lot of people know because of the show's popularity. Imbes na yung relihiyon nga, pangalan ng relihiyon ni Brother Eli ang dapat nasabihin, ang sinasabi is ang dating daan instead of like for today, MCGI. And for us to understand the inspiration and motivation behind the show, ang dating daan. But anyway, mga ka-Youthy, that's all for now. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat din po sa mga nanonood na both agree at saka hindi agree, sa mga basher at hindi. Pero click subscribe para ma-update po kayo sa mga next videos po natin. You can also watch this video here and you could also watch this video here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.